Bago po natin simulan ang ating video, nais ko munang magpaabot ng taos-pusong pasasalamat sa inyong walang sawang suporta sa ating YouTube channel. Habang nakaupo ang grupo ng ating bida sa waiting area, makikita natin si Wuming at si Yiling na hindi pa rin tapos sa pagtatalo dahil sa pagkain, sabay turo ni Yamong kay Yiling at sinabing, "Napakadamot mo naman." Sabat naman ni Yiling, "Kung gusto mo, umorder ka rin. Napakatagal ko kayang naghintay." At ang ating bida naman ay nakaupo nang nakakross ang dalawang kamay habang nag-iisip. Hindi lang nakatakdang mabaigo, masusugatan pa, at mas masama pa ang mga kagamitan na mahuhulog mo. Ang lalaking nakangisi na nakatingin sa grupo ng ating bida ay nagsabing, alam ng lahat na si Wumang ay 20 taon nang hindi nagsusuot ng kagamitan, tiyak na dahil ito sa kanyang kamalasan, kalahati ng mga nakuha niyang kagamitan ay walang kwenta. Sagot naman ng kanyang hanggal na boss. Wala namang gustong bumuo ng grupo kasama ang ganyang tao. At ang ating bida naman, na nakatingin kay Yamang, ay nagtanong habang nag-iisip. Ginagawang mas basura pa ng iyong ninuno ang mga gamit na nahuhulog mo. Habang kinukuha ni Yamang ang pagkain, napatingin siya sa ating bida at sinabing, "Ha? Bakit mo pa tinatanong iyan? Pero siguro, tama." At pahabol pa niya habang ngumunguya. Nabubuhay ako sa pamamagitan ng pagtapos ng mga komisyon ng kliyente at pagtanggap ng bayad, basta't maayos ang gantimpala, hindi ko kailanman titingnan ang mga gamit na nahulog, kahit puro basura pa iyan, wala akong pakialam. Dugtong pa niya, pero mula sa pananaw ng iba. Habang makikita naman natin ang dalawang Mongoloid na pilit pinipigilan si Yiling dahil sa sobrang galit nito kay Yamong matapos agawin ang kanyang pagkain. Nang biglang napatayo ang ating bida, nag-thumbs up siya at sinabing, "Ang galing." Si Yamong naman, naguguluhan at hindi alam kung bakit natutuwa pa ang ating bida, ay ha na lang. Upang basagin ang kanyang pagtataka, nilapitan siya ng ating bida, iniabot ang kamay, at sinabing, "Dapat kang sumali sa hunting group ko. Pinipilit ko, ang team ko ay eksaktong kulang ng isang espesyal na talento, na tulad mo." Dugtong pa ng ating bida. Para sa akin, habang mas mababa ang kalidad ng mga gamit na nahuhulog, mas mabuti, ang pinal na formula na gagawin natin ay maaaring alisin ang natatanging file ng kagamitan, at maaari nating pataasin ang tsansa ng mas mataas na kalidad na mga gamit. Dahil sa ginawa ng ating bida, ang dalawang Mongoloid sa gilid ay biglang napatitig dahil sa kanyang ginawa, ang paglapit kay Yamong at pag-abot ng kamay dito. Ang hanggal naman sa malayo na nakasaksi sa pangyayari ay napatawa at nagsabi, "Gusto niya siya, anong kabaliwan iyan?" At sinabi rin ng lalaking naka-green habang halos mamatay sa kakatawa, gaano sila kadesperado para kumuha ng taong nagpapababa ng swerte ng buong grupo. At dugtong pa niya habang kinukutsa ang ating bida. Talagang karapat-dapat siyang tawaging scavenger, tagapulot ng mga gamit na walang may gusto. Bigla na lang natahimik si Yamong dahil sa ginawa ng ating bida at dahan-dahan siyang nagsalita. "Lulunukin ng bangin ang iyong grupo at mamamatay kayo na parang alikabok na tinatangay ng hangin." Dugtong pa niya sa malamig na tinig. "Pero ikaw, Yeqing, kailangan mong mamatay sa kamay ko bago pa iyon mangyari." Sabay abot ng kamay ni Yamong sa ating bida at sinabing, "Kaya pinipili kong tanggapin." Tugon naman ng ating bida, "Lubos kang mabibigo, hindi ko hahayaang agawin ng bangin ang kahit sino." Sabi naman ni Yamong sa ating bida, "Malalaman natin." Habang sa kalayuan, ang mga taong nagmamasid at ang lalaking nakahod ay nagsabing, "Mukhang napakalakas ng taong ito." Habang tumayo naman ang taong naka-green at mayabang na sinabi, "Wuming." Sa bawat pagkakataon na nalipol ang buong grupo ni Wumang sa bangin nang wala siya, siya lamang ang nakakabalik, wala pang makapagpaliwanag ng dahilan. Hanggang ngayon bawat grupong nasalihan niya ay nananatiling may 100% wipeout record. Dugtong naman ng hanggal na boss niya. Re-recruit pa ba siya ng ganyang ka-weird na tao?
Habang napatingin siya sa grupo ng ating bida na parang hindi magkasundo-sundo at kanyang sinabi habang natatawa. Itong Hangul na si Yetching, nagre-recruit lang ng mga Hangul o mga Diyos ng salot, sino pa ang may lakas ng loob na sumali sa kanyang team ngayon? Sobrang ngiti ng ating bida at inangat ang hawak niyang papel at sinabing, ang hunting group ko ay kasalukuyang may 3 miyembro na, kasama si Wuming at Sutong, kaya't isa na lang ang kailangan kong i-recruit para makumpleto, may natitirang oras pa para maabot ang minimum na threshold at makuha ang hunting group license. Makalipas ang ilang oras, makikita na natin ang paglubog ng araw. At makikita natin ang grupo ng ating bida na sobrang nababato na sa paghihintay na makumplito ang kanilang grupo. At sa awkward na tono ay sinabi ni Jotong, mukhang hindi maganda ang kasikatan natin. Si Yiling naman ay pinagsalikop ang kanyang 2 braso at sinabing, para maging mas eksakto, dahil sa inyong 2 kaya mababa ang kasikatan natin. Habang si Jotong naman ay tinititigan si Yamong na natutulog sa isang gilid habang tumutulo ang sipon at laway. Sabay dating ng Hangul at pagtawa nito at sinabing, tandaan, kung may isang tao na paulit-ulit na hinahayaan mamatay ang kanyang hunting team at hindi ka agad makaka-recruit ng sapat na miyembro, mare-reject ang application ng hunting group mo. At nilakasan pa niya ang kanyang sinabi para marinig ng lahat. Isinama ko pa nga mismo sa mga dahilan ng rejection ang mga ito tulad ng depekto sa personalidad, kakulangan sa kakayahan na bumuo ng hunting group, at iba pa. At sabay turo sa grupo ng ating bida at sinabing, mula ngayon, hindi lang kayo mahihirapan sa proseso ng pag-a-apply ng hunting group license, kundi bawat kilos ninyo ay babantayan at hindi maganda ang inyong magiging kinabukasan. Dugtong pa niya. Kumusta naman, Yetching? Nagsisisi ka na ba? At napatingin ang ating bida at sinabing, ang hunting group ko ay mayroon ng sapat na bilang ng miyembro. Ang Hangul naman na hindi makapaniwala ay nagsabi, sapat na miyembro, nagbibiro ka ba? Tugon niya sa ating bida, si Yamong naman sa gilid, na naiirita na at gusto nang sapakin ang maingay sa kanyang likuran dahil naiistorbo ang kanyang pagtulog. At muling nang asar ang Hangul at isa-isang binanggit ang pangalan ng grupo ng ating bida, sabay angat ng kanyang kamay at sinabing, unang-una, mahina, Zutong, kulang na lang kumanta sa beer house para lang magkaroon ng pera. At isa pa itong si Hangul na babae, Yiling, akala mo namang malakas para magpakipot sa akin. At lalong-lalo na itong si bituin ng kamalasan Wuming, at isang Hangul pa. Kulang pa kayo ng isang tao. Malinaw kung nakikita ang kaibahan ng 4 sa 5. Masayang tugon naman ng ating bida sa hambog na Hangul. 5 na kami, sabay dating ng isang tao mula sa likuran at sinabing, pasensya na, natrap ako sa bangin kanina at muntik nang mamatay, buti na lang at nakaligtas ako, kung may dapat akong sisihin, ikaw yun na nagbigay ng abiso ng sobrang biglaan, hindi ako handa kahit kaunti. Ang mga tao naman na hindi makapaniwala sa kanilang nakita ay halos malaglag ang panga sa paghanga sa taong dumating. Sabay makikita na natin si Liu Xingran, at bakas pa rin sa kanyang mukha ang hirap na pinagdaanan niya, inangat niya ang kanyang espada sa kanyang braso at sinabing, kalimutan na, kahit ano pa iyan, isama ninyo ako. Habang naglalakad siya sa pasilyo ng hunting group, napatingin ang mga tao sa kanya at napausal. Liu Xingran, totoo ba, siya ba talaga iyon? Bulong ng isa, at ang Hangul naman na maingay kanina ay napatahimik. Ang kasamahan naman ng Hangul ay napasabi. Ang Liu Group ay isa sa pinakamalalakas na pamilya, walang kapantay, sino ang mag-aakalang ang tagapagmana ng pamilya, isang misteryosong figure, ay narito. Habang namamangha pa rin ang Hangul at halos malaglag na ang panga ay napasabing. Paano nangyaring nasa iisang team ang dalawang iyon? Hindi ba't dapat matagal na silang kinuha ng isang malakas na hunting group? At maririnig natin ang bulong-bulungan. Liu Xingran, mula sa isang kilalang pamilya, kahit na naantala ang kanyang pagsasanay, may napakarami namang espesyal na yaman ang kanilang pamilya.
Kahit na may pinanggagalingang pamilya siya, hindi siya dapat sumali sa ganyang walang kwentang hunting group. Ang masasabi lang, tunay ngang may kakayahan si Yeching. Ang Hangul naman ay napalingon at napasabing, kalokohan, wala siyang totoong kakayahan, marunong lang siya ng ilang walang kondisyong trick, kung hindi siya naunang umatake kagabi, siguradong nakahiga tayo ngayon sa ospital, Tara na. Tugon naman ng isa sa kanya, Kuya, hindi pa dumarating ang mga scavenger na itinalaga ng guild, hindi ba't dapat hintayin pa natin sila? Sagot niya, ang misyon na gagawin natin ay isang A-level mission, na tanging pinakamagagandang gamit lang ang nalalaglag. Wala itong basurang pwedeng pulutin ng scavengers. Sabay nagsalita ang tao sa front desk at sinabing, binabati kayo sa matagumpay na pagkakatatag ng Scavengers Home Hunting Group, kasalukuyang nakarehistro, 5, Level C Class. Kasalukuyang status, Business Approved, Hunting Team Leader, Ye Qing, mga miyembro, Wu Ming, Zhu Tong, Ye Ling, Liu Xingran. Dugtong pa niya, maaari nang tumanggap ang Scavengers Home ng A-Class Teamwork Commissions. At pagkalapit ng ating bida, sinabi niya sa babae sa front desk. Nais kong italaga na sumali sa cleanup branch at lubusang tanggapin ang mga assignment, ang cleaning division ang magiging ganap na responsable para sa cleanup work. Habang ang Hangul naman sa gilid ay napanganga, at dali-dali siyang nilapitan ng ating bida, itinuro siya at pag-alit na sinabing, Ha! Isa lang kayong hunting group na may A-class status, paano ninyo kakayanin ang isang A-class mission? Habang ang ating bida naman ay ipinatong ang kanyang dalawang siko sa ibabaw ng front desk at sinabing, tulad din ng A-class business na aprobado, pero kung ang bilang ng miyembro ng hunting group ay kulang sa 5, o may edad na mas mababa sa 18, hindi sila maaaring mag-apply. Sabay angat ng babae ng mga papeles na kailangan ng ating bida at sinabing, matagumpay ang application, dahil tinatanggap ng Scavengers Home ang Inherent Heart Series Hunting Mission. At dali-dali namang kinuha ito ng ating bida at nagpasalamat. Ang Hangul naman na hindi makapaniwala ay napasabing, buwisit ka, nagawa mong samantalahin ang butas sa mga patakaran. Sabay ngiting tagumpay ng ating bida at pang-aasar niyang sinabi, bakit hindi na lang natin isantabi ang ating pagkiling at magtulungan? Dugtong pa niya habang inaangat ang kamay. Sa huli, ito ay isang A-class abyss na may masaganang mga gantimpala. Habang iniisip naman ng ating bida kung gaano naiinis ang Hangul sa pag-aproba ng kanilang lisensya at napatawa na lang siya ng malakas sa kanyang isipan. Sabay turo ng Hangul sa ating bida, ngunit mabilis namang hinawi ng ating bida ang kamay nito, dahil dito, lalong nagalit ang Hangul at sinabi, magtulungan, tanungin mo ang sarili mo, ikaw lang ang magpapakapagod sa paglilinis, Ye Qing. Sabay talikod nito at sinabing, sisiguraduhin kong mag-iiwan ako ng sandamakmak na basura para sa iyo para pulutin. Sabay dere pa ito at dugtong pa niya, piraso ng tae ng aso. Habang ang ating bida naman sa likuran ay ngumiti ng tagumpay. Sabay ngisi ng ating bida at sinabing, kung ganoon, susunod ako sa utos mo, o pinuno ng hunting heart. Lumapit naman sa kanya si Jotong at sinabing, Kuya, talagang handa kang magpaalipin sa taong iyon. Tugon naman ng ating bida. Hinding-hindi, dugtong pa niya, sa pamamagitan lamang ng pagkuha ng status ng scavenger ka makakasali sa kahit anong antas ng abyss hunting mission ng walang limitasyon. Sabay ngiti ni Jotong sa kanya, habang ang tatlo naman sa likuran ay biglang napatitig, gulat na gulat sa pag-uusap nilang dalawa. Sabi ng ating bida, kahit na ikaw pa ang may pinakamahinang kakayahan, nagkakaroon ka pa rin ng pagkakataon na makapasok sa hunter level, dahil ito ay isang all-level stage, malinaw na ito ay isang malaking bentahe. Nakangiting tugon naman ni Jotong, tulad ng inaasahan mula kay Kuya, dugtong pa ng ating bida. Bagamat totoo na ang pinakamataas na antas ng aking plano ay maging isang scavenger,
Ang pakikipagkooperasyon sa Hunting Heart ay isang katanggap-tanggap na pagkakataon. Sabay pangiti ng ating bida at sinabing, dahil ang kanilang misyon ay naglalaman ng daan patungo sa Black Tower ang Black Keystone. Habang ang tatlo naman, na parang mga hanggal, ay napatingin sa ating bida at sabay-sabay na nagsabing, ang susi sa Black Tower. Sabay paliwanag ng ating bida habang inangat ang kanyang kamay. Ayon sa mga ulat mula sa guild, may Black Tower key sa isang partikular na abyss hunting mission. Dugtong pa niya, ang Hunting Heart ay tiyak na nakatanggap ng espesyal na pribilehiyo kaya sila na italaga sa isang napakakitang-kitang trabaho. Si Yamang naman, na nagtataka, ay napasabing, ang susi sa Black Tower ay isang tiket papunta sa Black Tower Challenge. Ang mga hamon na lalahok ay makakatanggap ng gantimpala batay sa bilang ng palapag na kanilang aakyatin. Dugtong pa niya, mga gantimpalang gaya ng pagtanggal ng sumpa sa kanilang katawan at pagpapagaling ng mga sakit na hindi nalulunasan. Si Ling naman, na may mabigat na titig, ay napasabing, maging ang muling pagbuhay sa mga namatay sa abyss. Dugtong pa niya, alam ko na napakaraming hunting groups ang gumugol ng mga dekada para hanapin ang susi sa Black Tower mula sa mga gates of the abyss sa iba't ibang panig ng mundo, ngunit ilan lang talaga ang nakakakuha nito at nakakapasok sa Black Tower. Si Liu Xingran naman ay napasabing, ngunit nang walang exception, lahat ng nakakuha nito ay kabilang na ngayon sa pinakamalalakas na nilalang. Dugtong pa niya, tulad ng aking mga kapatid. Si Jotong naman, na natutuwa, ay nagsabing, hoy, parang alam na alam ninyo kung ano itong Black Challenge, wala akong alam kundi ako lang ang mangmang dito, pwede bang gawing instant superstar ng susi na ito? Sabay ang apat ay napalingon kay Jotong at sabay-sabay na sinabing, pasensya na, pero malalaman lang iyan sa pamamagitan ng aktwal na karanasan. At dahil sa narinig, napabuntong hininga si Jotong at sinabing, buwisit, sayang, kung totoo ang sinabi ninyo, ang pagpili na maging mas malakas, iyan lang ang paraan para mapasara ko ang bibig ng lahat. Ang ating bida naman ay napasabing, isang pagkakataon para makuha mismo ang susi ng Black Tower, ibig sabihin, isa sa atin ang kailangang manalo at makuha ang Black Tower key, hindi tayo dapat mag-aksaya ng kahit anong lakas, kailangan nating pagsikapan ito kapag lumitaw na. Sabay tingin ng grupo sa kanya at sabay-sabay na sinabing, kaya't plano mo na pala ito simula pa lang, nakabilang pa ang pagdating namin. Ang ating bida naman, na nabigla sa kanyang nasabi, ay napakamot ng pisngi at sinabing, syempre, hindi, inakala ko talaga na mas madali sanang makakapag-recruit ang Scavengers Home ng sapat na tao. Dugtong pa niya, ngunit ang naging resulta ay, at sabay-sabay na lumingon ang lahat sa kanya at sabay-sabay na sinabi, lahat ay nagkataon lang.